Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong inudulog. Turutukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng makinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Lunes, August 27, 2012. Ang responde ay kaysa sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, ginugulitan natin ngayon ang Araw ng Mga Bayani. Paano nga ba maging bayani? Ayon sa online research, ilan sa mga kwalifikasyon ay ang mga sumusunod. Ang magsilbing inspirasyon sa iba, ang pakikipagbaka para sa pagbabago, paninindigan sa iyong paniniwala, ang pagiging magandang ehemplo sa iba, pagsasakripisyo ng sarili, ang pagbibigay importansya sa iba kaysa sa sarili. At ilan sa mga taong nagtataglay ng katanging ito ay nakakasalamuhan natin. Ang ilan sa kanila kasama pa natin sa trabaho, mga ordinaryong empleyado, ngunit may sasahalin tulad natin sila sa isang bayani. Sabi pa nga sa isang artikulo, ang mga empleyado ay ang itinuturing din na ordinary heroes. Kaya naman ang kanilang mga hinaing ang turutukan ng responde ngayong Araw ng Mga Bayani. Unahin natin ang kwento ng isang kolektor na residente sa Siquia, Maynila. April 2010 nang magtrabaho si Rosita Perez bilang isang sales agent sa St. Peter Life Plan Bicutan Branch hanggang sa maging collector ito sa nasabing prepaid death care company noong 2011. Gayunman, nagkaroon sila ng pagtatalo ng isa pang collector ng kumpanya at para hindi na lumaki ang gulo, bandang Pebrero ng taong ito ay nagpasya si Rosita na mag-resign na sa Bicutan Branch at lumipat na lang sa ibang branch. Ngunit nauwi lang sa wala ang pangako ng St. Peter Life Plan Bicutan Branch na bibigyan siya ng clearance pagkatapos mag-resign. Kasi policy raw sa kanila na pag yung parang ganun, parang may nakaaway ka, ganyan, hindi ka bibigyan nila ng clearance. Pero sa ginawa nila sa akin, parang inipit nila ako ng gusto eh. Pinangakuan nila ang bibigyan, pero nitong huli po, talagang wala na. Iyon ang sinasabi nila sa akin. Bagamat aminado na pareho silang may kasalanan ng nakabangga ang katrabaho, naniniwala naman si Rosita na hindi ito sapat na dahilan para hindi siya bigyan ng clearance ng Bicutan Branch, lalo na kung ang ibang branch ay nagbibigay naman ng clearance. Masama rin ang loob ni Rosita dahil naging tapat naman aniya siya bilang isang collector at dahil lamang sa nakaalitan ay maghihinto siya sa pagtatrabaho. Nagsisikap din ako makapagtrabaho. Pero ginawa ko naman po maayos eh. Yung trabaho ko para tumagal ako sa trabahong yan. Gustong-gusto nang makabalik sa pagiging collector ni Rosita dahil nakakatulong aniya ito ng malaki sa pinansyal na pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung pagbabayad ng bahay, hindi ko na nababayaran. Kasi alam nyo naman ang bilhin ngayon, talagang mahal. Tapos mga bayarin pa sa kuryente, telepono, mahirap din. Kasi talagang nasabi ko nga po sa inyo, nakakatulong sa akin yung pagiging kolektor ko. Kaya naman nagpasaklolo na ito sa Responde. Sana po matulungan ako ng Responde na mabigyan ako ng clearance para makapag-umpisa naman ako magtrabaho ngayon. Kasi kailangan ko po yun. Ako si Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ang tabayanan ang magiging tugon ng DOLE mamaya sa pagbabalik ng Responde. Tutok lamang.